I'm RJ De Vera, your Mana Star International 2023. Back to back. Hello kagalgalans out there, kasama po natin ang The Manhunt Star International, di ba? 2023, RJ De Vera, hello. Hi guys, hello, kamusta kayo lahat? Kamusta ang back to back? Kamusta ang feeling? Okay naman, actually, syempre sobrang saya natin dahil nga finally, after all the hardships and along our journey, na mga pinagdaanan natin, finally we made it. And napakaganda dahil nag-back to back ang Philippines into male pageantry and history po made yun. History made. Ano yun na feel mo na ikaw ay mananalo or really unexpected? Ang tekniko po kasi, every time na sumasali ako ng pageant, hindi talaga ako nag-expect para magpatuloy pa rin if ever naman na hindi manalo. Pero yung ginawa kong tactics kasi dito nung time na nanalo ako ng Mana Star Philippines, nag-manifest ako eh. Manifesting ako palagi, everyday na, hindi, sabi ko mananalo to mananalo. Kumbaga parang, alam nyo yun, yung law of attraction. Kaya nung nasa stage na ako, lagi kong iniisip, nagpe-pray din ako na, Lord, para sa akin na to, ibigay nyo na sa akin to. Kaya, ayun, binigay naman ni Lord sa atin. Kasi napakadami rin natin nadanasan, di ba? Yung pageant journey mo, hindi rin biro. Marami kang pinagdaanan. So, yung tamis ng tagumpay, nandun talaga siya. Opo, ang gusto ko kasi makita dito ng mga tao, hindi yung value ng title itself. Hindi yung value ng pagiging international title, kundi yung value ng story ni RJ De Vera. Yun yung gusto kong mapulot, yun yung gusto kong i-cherish ng tao kung bakit nagkakaroon ng value si RJ De Vera. Yung pagpupursige, di ba? What are the prizes that yung binigay and bestowed onto you? Unfortunately, mas malaki yung prize last year. If you're going to convert it to Philippine peso, that would be 800,000 yung last year. Pero ngayon, naging 300,000 lang siya. Pero hindi pa po namin napag-usapan ni P-Boy kung ano yung about dun sa price. Kasi sabi ko, nung after ng pageant, sabi ko kailangan ko munang umuwi ng Philippines to do the interview in the media. And of course, to celebrate the victory. With the Filipino people. And after that, you'll be coming back again to Thailand para sa mga endorsements and mga projects. Yes po, tama po yun. Anong mga projects na naka-install for you? Napag-usapan na? Wala pa po. Kasi yun talaga after ng pageant namin sa Thailand, nag-celebrate muna kami din kasama ng mga organizers ng Mana Star International. And sabi nila, kapag balik ko, doon na lang daw pag-uusapan kung ano yung mga dapat na gawin. Napakaraming Pilipino, napakaraming mo ng followers, alam naman natin yan, di ba? Napakaraming humahanga at kumapit sa iyo hanggang tagumpay. Do you have any messages for them? Yes, siyempre hindi ko lahat magagawa ng to kung hindi dahil walang sumuporta sa akin. Siyempre walang magiging RJ De Vera kung wala din nag-push ng mga supporters and mga netizen. And sobrang ingay ninyo sa social media. Every time na lumalaban ako, hindi lang sa national pageant pa lang, lagi everyday makikita ko sa notification ko puro RJ De Vera. So talagang parte kayo ng success, parte kayo ng journey ko na nagbigay sa akin ng lakas para to push through my limits, na para magawa natin to. And now, sana hindi dito magtapos yung journey na sabihin na natin nakuha na natin yung international title. Ang gusto ko dito ma-preserve yung story kasi usually ang problema kaya ako lumaban ng pageant. Nakikita po kasi sa pageantry kapag nananalo sila ng title, after a few months, after a few years, nawawala na. So, ang gusto kong tignan nyo rito, hindi yung title, kundi yung story kung paano ko nagawa. And of course, kasama ang supporters natin dyan and kasama ang determination, discipline, and commitment. Yun yung gusto kong makita kung bakit magiging value talaga yung pagkapanalo ni RJ. Do you think that is the main ingredient na yung pagkapanalo at pagka-back-to-back? Is that because of your story? Yes po. Talaga, ang kadalasan ng mga tinatanong kasi nagkakaroon tayo ng closed door interview ng mga organizer. Siyempre tinatanong nila sa atin, ano ang mayambag mo sa organization? Ano sa tingin mo ang mabibigay mo? Well, to be honest, wala naman talaga tayong mabibigay after ng pageant. Wala na rin naman tayong ganung kalaking pera para ipamukha sa mga tao. The only thing that we can do is our own story itself. And I think, based on my journey, ayun yung pwede kong mayambag sa mga tao. Yun yung pwede kong mayambag sa organization. And ayun yung gusto
gusto kong ma-preserve na hindi basta-basta matatapos ang story dito. And that is your promise to all the Filipino people, especially to the whole world as well, di ba? Na yung pagiging isang authentic na tao, di ba? Yes, tsaka hindi lang din sa Filipino, hindi lang din sa mga kabataan, kundi hindi lang din sa pageantry. Kasi life is unfair. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok, ng problema sa buhay. And if you were gonna give up, if you not gonna be stronger than your problem, walang mangyayari. Kaya kailangan, laban lang ng laban. Kaya hindi rin naman natin masusubukan to kung hindi na tayo lumaban talaga. You're always talking about thoughts, parang malalim na RJ talaga, ikaw noon pa man at hanggang ngayon. What is that moral story of you now that you like to share and be an inspiration to everyone? I think the life itself hindi naging fair sa akin. Maraming mga taong hindi rin naniwala sa akin, and I believe a lot of people has experiencing this kind of situation as well. And siguro ang naging core ko doon is hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Lagi kong ini-aim na mas maging mabuting tao. And lahat ng mga objectives ko sa buhay is para sa kabutihan, hindi para sa pangsarili lang. And I think that is the number one reason why kung bakit nakuha natin yung success.